So, sa araw nga na 'to ay ire-rebond natin yung lower part naman ng buhok ng pinsan ko. Hindi ko na nga sinamang i-rebond yung bandang taas ng buhok niya dahil rebonded yan 2 months ago and hindi pa naman ganun yung tubo ng buhok niya. So, we decided na wag na lang muna yung i-retouch at yung baba na lang na part ng buhok niya ang ire-rebond natin ngayon. So, sa makikita nyo nga dito is makapal yung hibla ng buhok niya at may pagka-curly talaga lalo na sa bandang baba. So, ito pala yung gagamitin nating gamot sa kanyang buhok. Ito yung lightness ginger rebonding. So, pagkatapos ko nga i-section yung buhok niya into 4 parts ay nagsimula na kaming mag-apply ng R1 sa kanyang buhok. Kung mapapansin nyo nga, yung pag-apply ko ng R1 is nakapaloob or parang nakabend pa loob. Yan yung technique ko para hindi mag-fly away yung ganito ka short na buhok. So, ayan, apply nyo lang ng maigi at huwag nyo kalimutan na huwag nyo isasagad sa anit yung gamot dahil nga is matapang itong pang-reband na ito. Yung amount naman ng gamot, hindi masyadong marami, hindi rin yung tipong nagda-dry lang yung medisina sa kanyang buhok, sakto lang talaga na makoat lahat ng parts or makoat yung strands ng lahat ng buhok niya. After 30 minutes ay napansin ko na nag-react na yung gamot sa buhok niya. So, nag-retouch na lang ako dito. Yung way ko naman ng pag-retouch is pag hindi na need lagyan ng medisina yung buhok is huwag nyo na dagdagan dahil baka masobrahan lang din sa gamot yung buhok. Yung tamang amount pa rin dapat yung ilalagay. Hindi dapat masyadong marami. Hindi rin yung nagdadry yung gamot sa kanyang buhok. So, sa part na to, tamang retouch lang ako sa buhok niya hanggang sa ma-applyan natin lahat ng parts. At kung napapansin niyo dito is parang nag-straighten na agad yung buhok niya sa gamot. So, meaning yan is nag-react na po yung R1 sa buhok ng ating client. So, nag-add lang ako ng another 15 minutes dahil virgin naman yung buhok ng ating client. After 15 minutes ay chinek ko kung luto na ba yung pinakahuling part na nilagyan ko ng R1 which is yung right side ng kanyang buhok. So, ayan, kung mapapansin nyo dito, chinecheck ko lang kung nag-react na ba talaga or naluto na ba yung buhok niya sa R1. So, isa sa mga ways kung paano malaman kung luto na yung buhok sa R1 is yung pag na knot test or yung parang tinatali mo siya at kapag hindi na bumabalik yung pagkakatali mo, meaning nun is luto na yung buhok or pwede na siyang i-wash. Kung saan kayo pinakahuling nag-apply ng gamot, dun din yung unahin yung i-check kung naluto na ba. At i-check nyo rin lahat ng parts kung naluto na ba talaga sa R1 or pwede nang i-wash. So, kung napapansin nyo dito is nagna-knot test lang ako tapos napansin ko na hindi na bumabalik yung knot, ginawa kong knot sa kanyang buhok. So, meaning nun, pwede na po itong i-wash. Sa part nga na to is na-wash na namin yung buhok niya at ipa-blow dry na lang namin ito ng 100% dry. So, ayan, tamang blow dry lang ako dyan ng kanyang buhok at medium heat lang yung ginamit kong temperature ng blower. Pagkatapos ma-blow dry ng 100% dry, sinection ko ulit ng 4 parts yung buhok niya at magpo-proceed naman tayo ngayon sa pag-iron. Yung ginamit ko palang temperature dito is 190 since virgin naman yung hair ng ating client at carry naman yun sa buhok niya. Yung pagpaplansya pala sa mga ganitong uri ng buhok is dapat nakapaloob din or kung napapansin nyo, binibend ko yung pagpaplansya paloob. Yun yung technique para hindi mag-fly away yung buhok ng ating clients. Dapat naka-paper thin lang yung buhok ng ating client para masiguro natin na mauna talaga every strands ng kanyang buhok. So, dito sa part na to is fast forward ko na lang yung pag-iron sa kanya dahil masyadong mahaba yung video or yung pag-iron ko sa kanya. So, after mga 40 minutes na pag-iron is, ito na yung nakuha naming result sa first iron pa lang ito na after R1 or yung rebonding one. So, pinagpahinga lang namin ito for about 20 minutes
Tapos, tsaka kami maglalagay ng R2 sa kanya. Pure R2 lang yung nilagay ko, wala akong hinalong kahit na ano sa kanya. So, dito nga sa part na to is naglalagay na kami dito ng R2. Nagpatulong lang ako sa kanyang hawakan yung kabilang part ng kanyang buhok dahil hindi na ako gumagamit ng clip kapag naglalagay ng R2. So, ayan, i-coat lang natin ng tama lahat ng parts or lahat ng strands ng kanyang buhok using R2 ng ating lightness ginger rebonding. After namin malagyan lahat ng parts ng kanyang buhok is prinocess ko lang ito for about 30 minutes. Then after nun is i-wash naman natin siya. So dito sa part na to is nabanlawan na namin yung buhok niya. And then nag-proceed na kami dito sa bubble blower ng kanyang buhok. Kung mapapansin nyo, hindi na ako gumamit ng suklay habang binoblower ko siya para makita ko agad kung nag-backjab ba ako sa kanya o hindi. Pero kung makikita nyo dito is nag-straight na talaga at bumagsak na talaga yung buhok niya. Kaya nag-success tayo sa ginawa nating rebond. So, sa part naman na to is nag-sectioning ulit ako tapos pinadaanan ko lang siya dito ng final touch ng pag-iron. At kung mapapansin nyo is hindi na ganun kanipis yung aking pag-iron sa kanyang buhok. And after 15 minutes na pag-iron sa kanyang buhok is ito na yung nakuha kong result sa kanya. Overall result na po yan. Nag-straighten na talaga yung buhok niya at bumagsak na talaga. Hindi na kagaya kanina na ang kapal-kapal ng strands ng buhok niya tapos sobrang kulot. Kung mapapansin nyo rin, yung bandang taas ng kanyang buhok is may regrowth na talaga yan pero hindi pa namin talaga siya na-retouch dahil hindi pa naman ganun kahaba yung regrowth. So there you have it guys. Thank you for watching.